Philippians, teaching as he went and making his way to Jerusalem, someone asked him, Lord, will only a few people be saved? He answered them, strive to enter through the narrow gate. For many, I tell you, will attempt to enter, but will not be strong enough. After the master of the house has arisen and locked the door, then will you stand outside knocking and saying, Lord, open the door for us. He will say to you in reply, I do not know where you are from. And you will say, we ate and drank your company, and you talked in our streets. Then he will say to you, I do not know where you are from. Depart from me, all you evildoers, and there will be weeping and grinding of teeth. When you see Abraham, Isaac, and Jacob, and all the prophets in the kingdom of God, and you yourselves cast out, and people will come from the east and the west, and from the north and the south, and will recline at table in the kingdom of God. For behold, some are last who will be first, and some are first who will be last. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. He is the seated for the home. Gandang baka po sa inyong lahat. Ako po si Father Edgar FPD rin, at tulad ng sabi ni Father Jay, sa Taiwan naman po ako. No? Ako po ay isang Ilocano, taga-Apurano. Kung may parito, meron din, no? So, pag minsan din, once a month, I also give some input, sharing sa mga El Shaddai sa foreign university. Pero unfortunately, dahil marami ng mga kababayan na umuwi na rin sa Pilipinas, at yung iba ay dahil sa COVID doon, kaya nagkaroon ng mga dalang pagbabago sa Taiwan. No? But just the same, I'm very happy to be with you today. Kasama niyo ako dito sa pagdiriwang sa misang ito. At kay Father Jay na niyaya akong sumama. At sa ating mga pagbasa, sa ating Ebanghelyo, may mga katagan na gusto kong patilayan natin. Di ba yung narrow gate? Tapos sa second reading, trials, discipline. Dagdagan pa natin yung mga kataga, cross, problema. Talagay ko, sagana kayo sa mga cross at problema, di ba? Hindi lang problema sa pag-ibig, problema sa pamilya, at problema sa pera. Kasi kung minsan, kahit sa katsagang mag-anak ng buhay, pero sa dami ng gusto nating mangyari sa buhay natin, sa buhay natin, mga anak, pamangkin, nanay, tatay, lolo-lula, kung minsan parang hindi nagkakasya yung problema yung pa natin, yung kinikita natin. Pero kung minsan talagang a burden. Pero ako ay nagpapasalamat at ako ay still appreciate you kasi despite all these trials, malakas pa rin kayo sa Diyos. Amen? Kayo pa rin ay kumakapit sa Diyos. Kasi alam natin, at yun ang karanasan natin, na kung lalo tayong hawak-hawak at kumakapit sa Diyos, everything will be fine. Amen? Kaya yung sa Chinese, di ba, yung crisis sa atin, pag-inisip natin crisis, parang talaga end of the world na. Pero sa Chinese, yung crisis, yung word crisis in Chinese, meron pong dalawang ibig sabihin. Ano yung crisis sa Chinese? Sa Chinese, sa Mandarin Chinese, wei ji. Ano yung wei? Galing po yun sa katagang wei xian, danger. Kaya kapag mayroong crisis, isip natin, delikado na, dangerous na, peligro na. Pero meron pa isang katagang na mahalaga doon sa crisis. Yung G. Ano yung G? Ji Hui. Ibig sabihin, opportunity.
Kaya in every crisis, merong danger, pero yung iba, merong opportunity. Ganun pala yun. Kahit dangerous, meron palang opportunity. Kung saan masyado tayong na-emphasize doon sa danger and we are not able to see the opportunity. Kaya sa ibang, sa ating second reading, kung pinabasa ko nilay ko yung second reading, napakaganda. Bakit sabi niya, trials are God's way of disciplining us. Yung pala isang pang-disiplina sa atin Kung hindi tayo sinusubukan ng Panginoon, hindi tayo tatatak. Hindi tayo lalakas. Kaya yung danger ng trials is kapag bumigay na tayo, pag bumitaw ka na sa Diyos. Pag kinaya mo minsan, maraming mga kapatid, kaibigan, kumag-anak na dahil pagsubok sa buhay, bumigay na. Nagtampo na sa Diyos at kung minsan ang sabi natin, meron pa bang Diyos? Sabi ni Gary Valenciano, natutulog ba ang Diyos? Amen? Amen. Pero in the end, nakikita natin na hindi pala. Na yung Diyos pala ay nandyan lang at nakikita natin yung opportunity na yung pala, kaya pala ganito nangyari dahil merong plano ang Diyos. Kilala natin si Steve Jobs, di ba? Kilala niyo si Steve Jobs? O yung gumawa ng Apple, yung cellphone natin iPhone, siya yung parang nagpasimula sa paggawa nito. At meron akong in-admire ko siya kasi yung kanyang pag-iisip, yung mindset niya ay very Christian. Yung sinasabi natin kanina yung pagsubok, he sees it as opportunity. Bakit? Kasi yung kwento ng kanyang nanay ay isang single mother. At siyempre itong nanay niya, sabi niya, noong ipinanganak si Steve Jobs, dahil maliit ang buhay niya, sabi niya, hindi ko kaya i-raise siya mag-isa. Pero I'd like to make sure na yung aking anak ay hindi matulad sa akin yung hirap sa buhay. Kaya sabi niya, ipapadap ko siya, pero kanino niya gusto ipadap yung kanyang anak? Dapat college graduate. Kasi yung nanay niya hindi nakapag-aral. Kaya meron siyang kondisyon, ipapadap ko yung aking anak sa isang mag-asawang college graduate. At yun nga, so meron ng mga applicants na gustong mag-adapt sa kanyang anak, si Steve Jobs. Pero, yung mag-asawa, they pretended to be college graduates at teacher, yung pala hindi. Farmers pala sila. Kaya, nag-iusap sila sa mother ni Steve Jobs, sabi niya, okay, we'd like to confess to you na hindi kami nakatapos ng college. At we'd like also to confess to you na kahit hindi kami nakatapos, but we would like to make sure to you na yung anak mo, na gagawin namin anak, ay papagpapusin namin ng kolehiyo, pag-inapan namin. At siyempre, because wala nang option yung nanay ni Steve Jobs, pumirma na sa adoption papers. At yun nga, pinag-aral si Steve Jobs, tapos yung high school, pinapasok sa college. Pero after 6 months sa college, naburing siya. At hindi na siya pumapasok. Pero dahil takot sa kanyang parents, na malaman nila hindi siya nag-aral, nag-stay pa rin siya ng 18 months doon sa school, sa university, at pinili niya yung mga gusto niya pupuntahang klase. Bakit? Kasi interested sa calligraphy. Yung iba maganda yung mga fonts na ginagamit natin sa table or so sabi niya, kung saan siya interested, doon siya pumunta ng kaklase. Pero in the end, lumabas pa rin siya. Nag-drop out pa rin siya. Lungkot na lungkot yung kanyang parents, foster parents, yung nagdadap sa kanya. Pero
ganyan eh. Nangyayari na, tanggapin mo. Pero yung Steve Jobs, mapursige eh. Naghanap siya ng paraan at meron siyang kaibigan, sila ay gumawa ng computer doon sa kanyang garahe. Slowly, hack daw sila. And later on, lumabas yung Mac, Apple. Yun yung first. Maganda. At gano'n. Pero after some time, habang lumalaki ang company, at nakapos sila ng board, kinik out siya kasi alam mo na, masyadong matalino, at kuminsan, kapag masyadong matalino yung kasama mo, hindi ka na matanggap. It was ironic na siya ay kinik out. Dahil after na-kick out siya ng kanyang company, gumawa lang siya ng bago. To cut the story short, naging successful siya. Pero nung siya ay bago mamatay, and hindi matapos sa isang university, sabi niya, kung minsan yung buhay talaga natin, napakahirap intindihin. Pero remember this way, sabi niya, life can only be understood when you look backward and you learn to connect the dots. Yung mga punto ng buhay natin. You connect those dots at makikita mo na meron pala isang makapangyarihan na nagkakay sa'yo patungo sa gusto niyang patutunguhan mo. And trust that process. Bilang Katoliko, bilang Kristiyano, at bilang tao na ginawa sa Diyos, inisip natin na yung Diyos ay merong plano. And these dots, siya yung nagkukunik. Pero sabi niya, life can only be understood when we look back. Mga kapatid, balikan natin yung buhay natin. Paano mo yung punta dito? Marami kayong pinagdaanan, di ba? From maghanap ng pera, placement fee, yung application, nag-apply kayo, yan, pagsubok ang pinagdaanan niyo. Pero the Lord is good. He connected the dots. Makarating tayo dito. Hanggang nakarating tayo sa simbahan ito. Maraming mga pagsubok, maraming mga pinagdaanan. But just the same, the Lord is putting dots. It's up to you how to connect the dots. Discipline, with trials. Pero these are nangyayari, is trials nangyayari sa atin because the Lord loves us. Sabi niya dito, because you are His sons and daughters. He loves to give us trials. He loves to discipline us because it is through disciplining that we become the best of us. Amen? Kaya sa araw na ito, wala natin lagi. The Lord is with us. Emmanuel. And the Lord, no matter what, nandiyan, giving us the dots and try to connect the dots para maging successful tayo sa buhay at para kayo hindi maghiwalay sa Kanya. Amen. Praise the Lord.